This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if ginamit mo ang kwintas ng aswang? Ano kaya ang pwedeng mangyari sa'yo? Kung maalala nyo sa part 2 ng ating storya, naghahanap ng hustisya si PO2 Zia Nicole Evidente para sa pagkamatay ng kanyang tatay na si Colonel Evidente. Pero wala siyang makuhang hustisya sa justice system natin, kaya lumapit siya sa vigilante na tinatawag na kamay ng Diyos para humingi ng tulong. Pero isang araw, may isang misteryosong babae na lumapit sa kanya at sinabing alam daw niya ang tunay na detalye sa kaso ng tatay niya at bibigyan pa raw siya nito ng paraan para makapaghiganti. Gamit ang kwintas ng aswang. Maari kang maging aswang sa 466 seconds gamit ito. Kaya tinipon ni PO2 Zia ang mga suspects sa isang basketball court at minasakar ang mga ito gamit ang kwintas ng aswang. Ngunit nang matapos niyang patay ng mga suspects, biglang dumating ang vigilanteng kamay ng Diyos at nagulat sa nakita niya. Pinaputukan si Zia ng kamay ng Diyos. 30 segundo pa lang ang nagamit ni Zia sa kwintas ng aswang. Hindi alam ni Zia kung lalabanan ba niya ang kamay ng Diyos. At hindi rin niya alam kung bakit siya pinapaputukan ng kamay ng Diyos. Hindi kaya dahil ang akala niya ay isang aswang si Zia na may pinatay na mga pulis? Pero kung sakaling lalabanan niya ang kamay ng Diyos, tiyak, kaya niya ito dahil may 36 seconds pa siya para manatiling aswang. Ngunit kahit aswang siya, magaling na vigilante ang kamay ng Diyos at baka mapatay ng vigilanteng ito ang isang aswang. Kaya kahit kabado, tinuloy ni Zia ang kanyang plano at nakipaglaban sa vigilante. Habang nilalabanan ni Zia ang kamay ng Diyos, hirap siyang mahuli ito. Napakaliksi nito at hindi niya maabutan. Kahit hindi niya maramdaman ang mga tama ng baril, tila napapansin ni Zia na asintado pa rin ang vigilante. Tinatamaan siya lagi sa paa at ulo, mga vital parts niya, hanggang tinamaan siya sa isang mata at nabulag. Napaluhod sa sakit si Zia at patuloy pa rin kumakalmot pero hindi niya makita ang kamay ng Diyos. Tiningnan niya rin ang timer sa cellphone niya at nasa 60 seconds na ito. Ipagpapatuloy pa rin ba niya ang laban at tuluyang maging aswang para lang mapatay ang kamay ng Diyos? O di kaya tanggalin na kaya niya ang kwintas ng aswang at bumalik sa anyong tao? Worth it pa ba ang laban na ito? Wala namang atraso ang kamay ng Diyos sa kanya para gawin niya ito. At pinaputukan lang siya nito dahil aswang siya. Pero bago pa makapag-decide si Zia, ang kamay ng Diyos na ang nag-decide para sa kanya. Mabilis na lumapit ang kamay ng Diyos at iniwasan ang mga kalmot ni Zia. Sabay hinugot ang kwintas ng aswang sa leeg niya. Sigaw ni Zia, "Wag! Bumalik ka na sa anyong tao, halimaw! Wag! Wag!" Bumalik sa anyong tao si Zia at pagod na pagod ito. Teka! Nasaan ang mga sugat ko? Bakit nawala na? Takang-taka siya at bakit lahat ng sugat na natamo niya bilang aswang ay nawala. Pero habang nakaluhod, mas naramdaman niya ang takot
Nang tumingala ito at nakita ang kamay ng Diyos na nakatitig sa kanya. Zia, ikaw pala yan. Ano ang ginagawa mo? Ginawa ko lang naman ang hindi mo magawa. Patayin ang mga pulis na ito. Bulag ka ba? Tingnan mo ang basketball court. Tiningnan ni Zia ang buong basketball court at parang naging katayan ito. Kalat-kalat ang dugo at ang mga iba't ibang parte ng katawan ng mga pulis ay nakakalat. Pati ang mga lamang loob nila ay nagkalat din. Maya-maya pa'y may mga tanod na dumating at nakita sila. Nagulat sila sa nakita nila at halos masuka-suka sa nasaksihan nila. Umito ang isa sa mga tanod nang makita si Zia at ang kamay ng Diyos. Ay! Anong ginagawa niyo dito? Huwag kayong gagalaw! Bakit? Papatayin mo ba kami sa palo gamit ang batuta mo? Abay, tarantado ito ah! Huliin sila! Kita mo, Zia. Pati ako nadamay sa massacre na ito. Kala nila kasama ako sa pumatay. Ayos lang yan. Para masira naman ang napakabanal mong imahe. Halika na. Tumakas na tayo. At madami pa tayong pag-uusapan. Gustong tumayo ni Zia pero hinang-hina ito. Kaya binuhat ito ng kamay ng Diyos at umalis na sila. Sumakay ng motor niya at tumakas. Pilit pa rin silang hinahabol ng mga tanod pero hindi na sila naabutan. Habang nasa daan at nagdadrive, tanong ng kamay ng Diyos kay Zia. Narealize mo ba ang ginawa mo, Zia? Tsaka kung may kuha na tayo sa CCTV ng barangay at magiging viral na tayo sa social media. Anong akala mo sa akin, kamay ng Diyos? Isa akong tanga? Bago ko pa isinagawa ang plano ko, sinira ko muna ang CCTV ng barangay sa loob ng barangay hall nila. Mabuti naman kung ganun. Paano mo pala nalaman na ako ang aswang? Actually, hindi ko alam na ikaw yun. Sinundan ko lang itong si General Darang at tumitsyempo ng pagkakataon para kidnapin siya. Nakita ko nakapark ang auto niya malapit sa basketball court. Pero paglapit ko, nagulat ako sa nakita ko. At nakita ko na kinakatay ng isang aswang ang mga pulis. Sinira mo ang plano ko. Hindi niya nakamit ang tamang hustisya sa mata ng Diyos. Kahit makasalanan, ay deserve nila ang kapatawaran ng Diyos. Ito ang turo sa atin ni Kristo. Ganyan tayo minahal, kaya ganun din dapat tayo magmahal sa ating kapwa. Tsaka kahit humingi siya ng kapatawaran, may iiwan pa rin akong marka ng kasalanan niya. Oo nga pala, ang sikat na modus mo kaya takot ang mga kriminal sa'yo. Torture, bali ang kamay, bulag, baldado, lahat ng mga napakabrutal na klase ng torture na pwedeng maisip mo. Pero ang mahiwagang tanong, tingin mo, sapat na ba yon bilang kapalit ng kasalanan nila? Oo! Malaki ang tsansa na hindi na nila uulitin ang mga krimen na yan dahil sa kanilang kapansanan. At tsak magiging matuwid na ang buhay nila. Mas mamahalin nila ang second life nila dahil sa binigay ito ng Diyos sa kanila. Alam mo, minsan, ang tanging sapat na hustisya para sa katulad kong biktima ng krimen ay mamatay ang mga may atraso sa akin. Para diretso sila sa impyerno? Hindi ba mas sapat na baldado silang mamumuhay para maranasan nila ang sakit ng ginawa nila? Common sense mo ihanasan. Sa paningin mo lang yun, pero para sa akin, kamatayan ang tanging sagot. Buhay ang kinuha nila, kaya buhay din ang kapalit. Sige. Pananaw mo yan eh. Ayaw ko na may pagtalo. At alam mo, kamay ng Diyos, kung agad mong inaksyonan ng kaso ko, hindi naman tayo mauuwi sa ganito eh. Agad tinigil ng kamay ng Diyos ang motor niya at tumabi sa may bangketa. Tinanggal nito ang helmet niya. Nagulat naman si Zia nang makita ang mukha ng kamay ng Diyos. Matanda na pala ito. Parang nasa 40s na. Pero pinagtataka pa rin ni Zia, bakit ang pangangatawan nito ay parang pangbinata, pang 20 anyos. Galit namang tinitigan ng kamay ng Diyos si Zia. Iya, parang sinasabi mong kasalanan ko pa. Ingrato ka. Buti nga ikaw ang pinili kong tulungan
Sa dami-dami ng humingi sa akin, first time kong makaranas ng isang ingratong katulad mo. Wala ka kasing update eh. Uso magbigay ng update, 'di ba? Kaya napilitan akong gamitin ang kwintas ng aswang. Mahirap mag-imbestiga, Zia. Mahaba ang proseso. Babalikan kita pag natapos na ako sana. Pero ang galing mo, natumbok mo din ang mga suspects na hinahabol ko. Pero, paano mo ito nalaman? Saan mo din pala nakuha ang kwintas na yan? Hindi mo ba alam ang mga antigong tulad nito ay hindi basta-basta nagbibigay ng kapangyarihan? Meron laging sumpang kasama ito. Alam niyo din ang sumpa ng kwintas na yan? Kaya tinanggal mo sa akin? Hindi ko alam. Ang alam ko lang habang nilalabanan ng aswang sa basketball court ay meron tong kwintas. Walang aswang na nagsusuot ng kwintas. Tsaka kung nanggagaling ang kapangyarihan sa kwintas kaya ako tinanggal ito. At nagulat ako at ikaw ang nag-ibang anyo. Kasi nga nung wala kang update, meron isang babaeng hindi nagpakilala na alam daw ang kaso ko. Kala ko naman isa siya sa mga tauhan mo. Dito na niya sinabi ang buong katotohanan sa kaso ni Papa, na na-blackmail nga siya para sa drug war at nang matapos ito, tinumban na siya ni General Darang kasama ang mga tauhan niya. Bitbit niya ang kwintas na yan at inoffer na kung gusto kong maghigante, gamitin ko daw yan. Nung una nga hindi ako naniniwala pero totoo palang kapangyarihan ito. Sinong babae yan? At paano niya nalaman ang katotohanan sa kaso ito? Hindi ko nga kilala eh. Ayaw na din magpakilala pero ang sabi niya, siya daw ang mga tumutulong sa hindi mo natutulungan. Which is tama naman 'di ba? Ang daming sumusulat sa'yo pero hindi mo sila matulungan lahat. Naiintindihan ko naman dahil nag-iisa ka lang. Sa dami ng mga cold cases sa bansa, di mo naman lahat kayang tulungan. Nabigla ang kamay ng Diyos sa mga sinabi ko. Kumuha ito ng yosi at nagsindi. Tumingala at nag-isip. Pilit nitong iniisip kung sino ang babae. Or siguro, na-realize niya na tama ang sinabi ko. Hindi niya kayang tugunan lahat ng kaso sa bansa. Tama ka, Zia. Isa lang ako. At tulong lang naman ang binibigay ko. Hindi ako government office o police. Ginagawa ko lamang ang hindi nila magawa. Kaya huwag mong sasabihin na obligasyon ko na tugunan ang lahat ng kaso. Siguro may point ka. Tulong nga. Pero kaya nga sila lumalapit sa'yo kasi hindi nila magawang trabaho nila. Siguro dapat tinatarget mo mga opisyal ng gobyerno. Gawa ka ng operation cleansing. Patayin mo lahat ng mga korap para mapalitan ng maayos na opisyal o pulis. Baliw ka, Zia. Hindi ganyan ang patakaran ko. Hindi ako pumapatay basta-basta. At sabihin natin gawin ko yan. Ano ang kapalit? Kurap din, di ba? Bahala ka. Pero yan ang root cause ng lahat ng problema sa bansa. Hindi ko misyon yan. Ang misyon ko ay sa Diyos. Oo nga pala. Kamay ng Diyos. Right. Dami mo nang sinabi. Balik tayo sa kwintas at sa babae. Di ako naniniwala na binigay niya lahat ng tulong niya na walang kapalit. Ano ang sumpa at ang kapalit nito? Ayaw mo talagang maniwala na may katulad mong tumutulong lang din? Lahat ng impormasyon ay libre niyang binibigay. Siya daw ang nag-imbestiga tulad mo. Pero ang kwintas ay meron ngang sumpa. Ang kwintas na ito, pag sinuot ko ay magbibigay sa akin ng kapangyarihan para maging aswang for 66 seconds. Makukuha ko ang lakas nila. Kaya kong katayan ng kahit na sino mang tao gamit ang aking kamay. Kaya ko ring mag-ibang anyo, maging baboy ramo, aso, kahit anong maisip mo. Kaya ko ring tumalo ng mataas. Pero ang tanging bili ng babae, dapat kong tanggalin ang kwintas bago matapos ang 66 seconds. Dahil pag lumagpas ako sa oras na ito, sasapian ako ng kwintas at magiging aswang na ako. Kahit hubarin ko pa ang kwintas na ito, hindi na ako magiging tao pang muli. Sabi na laging may catch. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Mabuti ba ito o masama? Pero
Isang bagay lang ang sigurado ako. Dapat makita ko siya at makausap. Kung ako sa'yo kamay ng Diyos, hayaan mo siya sa ginagawa niya. Natutulungan ka niya, 'di ba? Pati na rin kaming mga humihingi ng tulong sa'yo. Nga pala, sabi niya, ang tanging hiling niya sa akin ay ibalik ang kwintas na yan sa kanya. Di ko masabi ngayon, Zia, kung anong naramdaman ko sa ginawa niya. Mabuti naman at magkikita pa rin kayo. Heto, babalik ko sa iyo ang kwintas. Pero wag mo nang gagamitin muli ha. Basta ibalik mo sa kanya yan at aabangan ko kayo. Sige, papayag ako sa plano mo. Pero ipangako mo na hindi mo siya sasaktan. Nag-isip ang kamay ng Diyos. Parang may balak nga talagang saktan ng babae. Maya-maya pa, sumagot na ito. Agreed. Kakausapin ko lang siya. Umuwi ka na. At bukas sa surveillance kita. Tsitsyempohan ko ang pagsoli mo ng kwinta sa babaeng yan. Umuwi na si Zia kahit pagod na pagod at iniisip ang mga sinabi ng kamay ng Diyos. Sa totoo lang, saya ang nararamdaman niya ngayon. Kahit marami siyang napatay, pati na si General Darang, lumuwag ang dibdib niya. Bago ito matulog, sinabi sa kanyang tatay, "Pa, naipaghiganti na kita. Pwede nang manahimik ang inyong kaluluwa." At mahimbing itong nakatulog na hindi niya nagagawa ng ilang taon na. Ano kaya ang mangyayari kinabukasan? Ano ang plano ng kamay ng Diyos sa misteryosong babae? Sino ba talaga ang babaeng ito? Alamin natin ang susunod na kabanata next Friday, mga baddies. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.